Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa pagdating mga Spark, pag-uusapan natin ng ang mga bagay na pwede mong ipang-kontra sa no contact ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong ipang-kontra sa no contact ng isang lalaki, wag na wag mo siyang i-stalk. Yes, Max, po dyan ang unang bagay na pwede mong gawin. Dapat mong alalahanin kapag ginawa yun sa'yo ng isang lalaki, kapag siya ay nag-no contact sa'yo. Bakit? Palagi ko sinasabi sa inyo, na kapag nag-no contact sa'yo ang isang lalaki, ay wag na wag kang maghabol upang bumaba ang pride niya at magkaroon siya ng pagkakataong isipin ka at maramdaman mo yung halaga mo sa kanya. Diba? Paano mangyayari yun kung maghahabol ka dahil nababaliw ka? At ang isang mga dahilan kung bakit ang isang babae ay nababalot naghahabol sa kanyang partner na nag-no contact sa kanya ay dahil yung babae ay imbis na tulungan ng sarili niya ay pinapahirapan palalo ang sitwasyon niya. At isa sa mga bagay na nagpapahirap sa kanya ay yung puro pang-stalk sa boyfriend niya, sa mister niya, dahilan kung bakit mas lalong tumataas ang value ng lalaking yon sa kanya at naghahabol siya. At imbis na wag mo na siya magparamdam ay nangungulit siya. Kaya tigil-tigilan nyo muna yung pang-stalk sa partner nyo kapag siya ay nag-no contact sa'yo upang mapigilan mo ang sarili mo na siguradong maghabol sa kanya. Ka-inspired, i-focus mo muna ang pansin mo, ang isip mo sa ibang bagay dahil sigurado ako katagalan kung hindi mo masyadong didibdibin ang pag-no contact niya sa'yo ay babalik din yan sa'yo. Ka-inspired. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin upang ipang-kontra sa no contact ng isang lalaki, hayaan mo lang siya na gawin niya. Yung pangalawa, ka-inspired. Bakit? Ka-inspired. Pag ginawa niya mag-no contact sa'yo, may magagawa ka ba? Hindi ba't hindi mo kontrolado ang lalaking yun ngayon? Hindi mo alam kung ano tumatakbo sa utak niya. Hindi mo kontrolado ang puso't damdamin niya. Ang kontrolado mo lang ngayon ay ang sarili mo. Ka-inspired upang ang isang lalaki ay bumalik sa'yo at muling mahalin ka ng tunay at totoo at sobra. Dapat ikaw ay mamalagi palagi sa puso niya at tumakbo ka palagi sa isipan niya. At paano mangyayari yon kung hindi mo siya hayaan lang na gawin yan sa'yo? Yung tipong kapag nag-no contact yan sa'yo, ay mangungulit ka, maghahabol ka, tatatarin mo siya ng chat, ng call, o ng text. Dahilan kung bakit yung lalaki ay sabi niya sa kanyang sarili na tama ang ginagawa niya sa'yo. Dahil napaka-low value mo at masyado mong binababa ang sarili mo, wala kang respeto sa sarili mo dahil nagpapakatanga ka masyado sa kanya. Yung iba sa inyo, sila na nga yung lalaki na nga nagkamali, ikaw pa rin naghahabol. Anong pagpapahalaga meron ka sa sarili mo, ka-inspired? Hayaan mo lang siya na gawin yan upang ang lalaki magkaroon ng pagkakataon na maisip ang lahat ng pagkakamali niya sa'yo at maisip ang halaga mo dahil hindi ka maghahabol sa kanya. Sa isang mga sikreto bagay na pwede mong gawin upang ipang-kontra sa no contact niya dahil walang silbi ang no contact niya kung ikaw naman ang tumatakbo sa isip at puso niya, ka-inspired. At ang pangatlong bagay na pwede mong gawin upang ipang-kontra sa no contact ng isang lalaki, magpataas ka ng value mo. Yung pangatlo, ka-inspired. Totoo ba yung ka-inspired kapag ginawa kong lahat para madadagan kahit papaano ang value ko ay maaaring bumalik ang partner ko at hindi siya mag-no contact sa akin? Yes, ka-inspired sapagkat ang lalaki. Pangalawa, syempre, una sa lahat kung bakit kanya nakilala, niligawan, o pinakasalan, o minahal ay dahil na rin sa may value ka. Ngayon, syempre sa pagdaan ng panahon, baka nakakalimutan nila ang halaga mo or baka nakalimutan mo ang halaga mo at bumaba pa ang halaga mo, kaya naman ka-inspired. Ito ang panahon na mag-focus ka sa sarili mo. Huwag kang mag-focus sa pagkawala niya dahil sigurado ako inspired, isipin ka pa rin yan. Ang nag-no contact sa'yo ay palagi ka pa rin maalala at gustong makibalita sa'yo, kaya naman ikaw ay mag-focus ka sa sarili mo, magdagdag ka ng value sa sarili mo. Kung ikaw ay sabihin natin bumibigat ng timbang mo, lumalaki ka na, ay mag-exercise ka, mag-workout ka. Kung sa tingin mo nalolosyang na yung mukha mo, pagmumukha mo, itsura mo, ay magpaganda ka. Talaga namang ayusin mo yung itsura mo, yung buhok mo, pati na yung pananamit mo. Lahat sa'yo upang madagdagan ang value mo. Ayusin mo rin ang buhay mo. Pakikisama mo sa tao, pati na lalong-lalo ng ugali mo. Dahil ayan ang ipapakisama mo sa partner mo sa habang buhay. Lalo na kung babalik siya. Dahil sigurado ako ang lalaking yan na nag-no contact sa'yo, laging makikibalita sa'yo. Or baka siya ang mang-stalk sa'yo. Or baka sa
dami ng katanungan sa utak niya ay bigla siyang mag-message sa'yo, kamustahin ka, at kunwari ay may mga bagay lang siyang gustong malaman, pero totoo, marami na siyang gustong itanong sa'yo, ka-inspire. Magdagdag ka ng value sa sarili mo. Huwag mong pababain ng sarili mo sa pamamagitan ng paghahabol sa kanya. Huwag mong pababain ng value mo sa pamamagitan ng panay message sa kanya, na tipong pinapakita mo sa kanya na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Dahilan kung bakit yung lalaki ay mas lalong lumalayo sa'yo, sapagkat gusto naming mga kalakihan ay yung babae na binavalue ang sarili nila. Doon kami naghahabol at yun ang pinapahalagahan namin ka-inspired. Pahalagahan mong sarili mo upang pahalagahan ka muli ng partner mo, sapagkat makikita niya yan sa'yo kung ipapakita mong malubusan sa kanya ng kung sa lalabas yan kapag talagang nadagdagan ng value mo. Mahalin mong sarili mo upang muli ka niyang mahalin ka-inspired. At na pang-apat na bias na pwede mong ipangkontra sa no contact ng lalakis, sikaping maging masaya. Yan ang pang-apat ka-inspired. Kapag sinikap mong maging masaya, ay talaga namang makikita yan ng lalaki nag-no contact sa'yo. Di man halata, di mo man alam, pero alam kong makakarating sa kanya yan. Mapapansin niya yan. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, 80 to 90% o 90 to 95% ay ng mga ex o mga boyfriend nyo, asawa nyo na nakaaway nyo, ay nang-i-stalk pa rin yan sa inyo. Nakikibalita sa pamamagitan ng pang-stalk sa'yo. Sa mga bago mong post, tinitingnan niya yan. Binibisita niya yan ng palihim or nagtatanong sa mga kaibigan mo ng pasikreto. Gusto niya, siyempre, minahal ka niyan. Hanggang ngayon siguro, mahal ka pa rin yan. Diba? Kaya inisip-isip ka niyan. Gusto niyang makibalita sa'yo. Kaya ikaw, ka-inspire, ang gawin mo, sikapin mong maging masaya. Dahil ang isa pinaka, talaga namang nakahanga at nakakapanlumo para sa isang tao na lumayo sa'yo, nang iwan sa'yo, ay ang makita niya na yung iniwan niya ay masaya na. Kahit wala siya. Dahil kapag nakita niya na masaya ka, maligaya ka, kahit wala siya sa buhay mo, din siya nagpaparamdam, ay malaking sampal sa kanya yon. Ang akala kasi ng mga nag-no contact sa partner nila, yung tao na yun na iniwan nila o di sila nagpaparamdam doon, ay malulugmok at papangit ang itsura o magiging malungkot ang buhay, malungkot ang araw-araw, pero ipakita mo sa kanya na matibay ka, malakas ka at masayahin ka. Kayang mabuhay kahit wala siya, kayang maging maligaya kahit di siya nagpaparamdam sa'yo, kaya mong maging matatag kahit na ikaw na lang mag-isa. Ipakita mo sa kanya, ipahiya mo siya sa kanyang sarili na hindi siya dapat magmalaki dahil kaya mo pa rin maging maligaya kahit di siya nagpaparamdam. Kapag nakita niya yan, bababa ang pride niya sa'yo, mawawala ang pagiging proud niya sa kanyang sarili, mawawala ang pagiging kumpiyansa niya, at siya mismo ay dahang-dahang babalik sa'yo. Sigurado yan, pakita mo lang maging masaya ka na wala siya o kahit wala siya, ka-inspired. At ang pang-limang bagay na pwede mong ipangkontra sa no contact ng lalakis, huwag kang maghabol para mabigo siya. Yun ang pang-lima, ka-inspired. Mabibigo ba ang isang lalaki ka-inspired sa no contact niya kapag ako hindi naghabol sa kanya? O pa maka-inspired? Alam nyo, kaya nga sila nag-no contact sa'yo para i-testing ka. Opo, tinetesting ka nila. Tinetesting din nila at the same time yung sarili nila. Ganon? Oo, ganon. Bakit? Siyempre naman. Hindi naman din sila sigurado kung kaya rin nilang mag-no contact sa'yo ng matagal Kaya lang naman nila nakakayanan dahil din sa'yo. Kasi, huwag pinapababa mo ang value mo sa pamamagitan ng paghahabol mo. Pero kung hindi ka maghahabol, malamang sa malamang ay hindi nila makayanan ang no contact na ginagawa nila. Bakit? Siyempre, ano pang ipagmamataas niya sa'yo? Wala kang pakialam. Dapat mong ipakita na wala kang pakialam. Dapat mong ipakita na hindi ka maghahabol. Sino ba siya? Diba? Bababa ang pride niya. Magpapakumbaba din yan sa'yo kapag pinakita mo na pinapahalagahan mong sarili mo at pinapakita mo na kahit kailan hindi ka maghahabol sa kanya. Ngayon, ka-inspired. Kapag di ka naghabol, mabibigo yan. Ano bang mabibigo? Kasi gusto nila, kapag nag-no contact sila, ay maghahabol ka para i-validate mo sila. Para, ayun ang pangdagdag nila sa ego nila, pangpataas ng proud nila sa sarili nila, pangpataas ng pride nila. Kaya, delikado pag naghahabol talaga Kasi lalaki ang ulo niyan. Lalaki ang ulo niyan at magpipiling pogi yan. Magpipiling high value. Magpipiling pa-importante, magpipiling talaga ka-inspire na talaga ng mga akala niya. Ganon siya kahalaga dahil pinapakita mo kasing baliw ka at mas lalo siyang lalayo sa'yo. Gagawin ka niyang parang aso na habol-habol sa kanya dahil ikaw mismo ay di mo pinapahalagahan ang sarili mo. Kaya alam kong mahal mo siya, alam kong iniibig mo siya, alam kong miss na miss mo na siya. Pero dapat ka-inspired, pigilan mong sarili mo, huwag itong ipakita sa kanya. Magpigil ka ng emosyon mo
at mag-focus ka sa sarili mo. Ka-inspired, lumapit kayo sa Diyos. Matuto kasi kayong manalangin at matuto kayong magpositibo. Positibo sa pag-iisip. Tulungan nyo kasi ang sarili nyo. Lumaban kasi kayo. Huwag kayong laging magpadaig sa damdamin nyo. Lagi mong isipin ang mga positibong bagay. Lumayo ka sa mga negatibong pag-iisip at sa mga negatibong tao. Ka-inspired, kapag hindi mo hinabol ang isang lalaki nag-no-contact sa'yo, maniwala ka sa akin, muling babalik ang value mo. Bakit iisipin ka niya? Bakit? Kasi nga tataas ang interest niya sa'yo. Kakaisip niya sa'yo. Iisip-isipin ka niya at babalik ka muli sa puso niya. Ka-inspired. At ang pangalan na values pa na pwede mong gawin upang ipang-kontra sa no-contact ng isang lalaki, bigyang halaga mo muli o pagmamahal ang sarili mo. Yan ang pangalan pinakahuli ka-inspired. Baka naman sa no-contact na ginagawa sa'yo ng partner mo, ng isang lalaki, baka naman para bang hindi mo na minamahal ang sarili mo. Hindi ka na kumakain ng tama, hindi ka na natutulog ng sapat. Baka naman pati pagligo, paminsan-minsan na lang. Baka naman yung itsura mo, pinapabayaan mo na. Baka naman nasa kwarto ka na lang. Baka naman pati trabaho mo ay nakatulala ka dyan. Pati negosyo mo, nalulugi na dahil sa kakaisip mo sa lalaki. Baka buhay mo, nasisira nakakaisip mo sa love life. Puro ka love life, puro ka pag-ibig. Ayusin mo, mag-focus ka naman sa sarili mo. Dahil kayo pa lang sa mga sikreto upang magtagumpay ka. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa larangan ng pag-ibig o relasyon, ay dapat palagi mong unahin at mahalin ang sarili mo. Ika-inspired, para namang selfish yun, para namang makasarili yun. Uunahin kong sarili ko, mahalin ang sarili ko. Ka-inspired, walang masama na paminsan-minsan inuuna mong sarili mo, lalo na kung wala ka naman tinatapakang ibang tao at inaabuso ka na nila. Dapat ka-inspired, wag puro bigay ng bigay. Dapat hayaan mo na sila rin ay magbigay sa'yo. Hindi yung lagi na lang ikaw ang nagmamahal at nagbibigay. Mahalin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng magmahal ka lang ng sapat. Hindi naman ibig sabihin na unahin mong sarili mo ay kakalimutan mo na siya, kakalimutan mo na sila. Paano pag pinabayaan mo sarili mo? Sa tingin mo ba, papahalagahan ka nila hanggang dulo? Maari yung iba, pero karamihan, babaliwalain ka na dahil wala ka ng halaga, dahil pinabayaan mo sarili mo. Pero kung habang buhay mong papahalagahan, aalagaan, iingatan ang sarili mo, habang buhay mong paularin ang buhay mo, habang buhay mong pagagandahin ang sarili mo, habang buhay mong mamahalin ang sarili mo, ay habang buhay ka rin magkakaroon ng value sa mata ng mga tao. Palagi mong unahin, mahalin ang sarili mo at ang lalaking nag-no-contact sa'yo ay hindi makakatiis, hindi makakatagal sa no-contact na ginagawa niya sa'yo, dahil siya mismo ay makakapagsabi sa kanyang sarili na ikaw ay nagmamahal sa sarili mo dahil di ka naghahabol, mas lalo ka nag-i-improve, at siya ay hindi mo na pinapansin. Siya ay unti-unting mapapaisip at unti-unting babalik sa'yo. Ang pinakapangkontra sa lahat ay pagpipray mo ka-inspired. Mag-pray ka palagi sa Panginoon upang ikaw ay magtagumpay, makatiis at makatagal sa no-contact na ginagawa niya, at siya ang sumuko at muling kumausap sa'yo ka-inspired. Smash mo lang po na maraming salamat makaspas pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment at share rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po makaspas at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-advise o magpa-coaching, ay pakimess lang po ako sa aking Facebook. Ay po yung profile picture ko, pakichat ako at ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig, at syempre hindi man po libre, dahil ako magbibigay ng oras at focus sa inyo mga ka-inspired. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!